Hello. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Welcome to Angel Whisper 11 Soul Family YouTube channel. Let me thanks muna, no? Thanks a lot muna. No, maraming salamat po sa lahat ng mga bagong subscribers and sa patuloy po na nanonood ng ating YouTube channel. Okay? So, maraming salamat po at hindi po kayo nagsasawa na panoorin or subaybayan po ang ating YouTube channel. So, sa mga bago po no na nanonood this is more on spiritual journey or spiritual awakening po ang mga content po natin na minsan po is nasasamahan po natin love reading, no? As per request po noon ng mga ating new subscribers. Okay, so now is may mga request po ang mga subscribers ko po, no, ng mga about zodiac sign naman po. Pagbibigyan ko po kayo, tapusin ko lang po tong ibang reading, no. So kailangan ko po mag love reading and spiritual reading, then pasok po tayo sa zodiacs, no. So tapusin ko po muna to, then proceed po tayo sa mga request ninyo. Okay? So para naman po sa mga appointments, no, ako po yung nakikiusap na wala po tayong on the spot. Meaning, ano ba yung on the spot? Is once po na nag-chat kayo, if pwede po ba magpa-tarot reading? Pwede po ba magpa-personal tarot reading? Yes, pwede naman po. Yun nga lang po, hindi ko po maisi-serve sa inyo agad-agad yung slot na gusto nyo or yung time na gusto nyo po. Kasi po, that day na nag-inquire po kayo is may mga naka-line up na po. So, again, ang slot po, ang time ko po sa reading is kadalasan po is sa gabi, no? So nag-start po ako ng 6:30 PM. Bakit po? Kasi po ang morning ko po is hangga't maaari po is more on healing po ako. Kasi po may mga walk-ins po ako na pumupunta sa umaga, and priority ko po talaga sa umaga is healing. Then sa gabi po, syempre po wala naman po para magpagamot pa na masyado ng gabi, though meron pa rin pong pasulpot-sulpot. So talagang ang mas gusto ko po is ang reading ko po is sa gabi, ano? So parang yun na po yung pinaka, habang nagpapahinga po ako is nagre-reading po ako, no, ng mga personal reading. So hopefully po is masunod po natin yung schedule ko na sa umaga po is healing, no, even online po, no, online healing pwede po, nag-accept po ako nan sa umaga. Pero kung magkaroon po ng delays, no, na nagpapa-schedule po ng healing sa ng healing is I hope na magkaroon po tayo ng consideration, kasi po minsan po is talagang hindi po natin maiiwasan ng mga walk-ins, no. So kailangan ko po muna silang harapin, then kayo naman po, no, pero I'll make sure na mahaharap ko po kayo. And also, bago po kayo magpa-healing online, especially po online, no, please, ako po yung nakikiusap na magpa-set po muna kayo ng appointment po, no, schedule, bago ko po kayo harapin. Kasi meron po talagang mga nakasalang. So, wag po muna kayo magpapadala ng mga donations or kung ano man, payment, no, para po hindi po naaantala yung gusto nyong magpahiling, no. Kasi po minsan talaga po sa dami po ng inquiries, napapailalim na po yung mga mga messages nyo, or yun, yung mga message nyo po sa chat, ganyan, or sa text, no. So maigi po magpa-schedule po muna sila, no, bago po, para pa mabigyan kayo ng tamang oras and tamang araw, no. And sa mga na may mga suspecha po na may mga kulam na karga, no, kung alam niyo po na kayo po ay under ng black magic, no, is please mag-set po kayo ng schedule, no. Wag pong okay, sorry po sa interruption, okay. So yun po, sa mga may karga ka pong mga kulam na alam nyo po na meron na po kayo dati, or
nanggaling na po kayo sa mga ibang manggagamot, is meron lang po akong pakiusap na yan po ang mas kailangan po ng schedule, no? And let me know po agad kung ano po yung concerns nyo, kung ano po yan, ano, para po malaman na po natin kung ano po yung steps, no? Kasi po kung kulang po yan is meron po muna ako nilalagay bago ko po kayo tawasin or bago kayo gamutin. Okay, so hopefully po na once na nag-inquire kayo or magpapagamot po kayo ng spiritual is sabihin niyo po kagad sa akin kung ano po ba yan, ano, para po ma-actionan po kagad natin. Okay? Okay, so meron lang din akong ano pa ba yung announcement ko? Actually, meron pong mga instances po na nangyayari sa mga nagpapareading din po na kumbaga gustong, yun nga po na gusto nga pong magpa-schedule ng sana ano po, at least 1 day or 2 days po, no, ang bibigyan nyo pong allowance, no, para po mapasahan po kayo, para po di po tayo nagkakaroon ng problema sa oras, kasi po meron pong gusto is in a rush, no. So hoping po na nagkakaintindihan na po tayo. And about naman po dito sa volume, no, kung meron medyo nahihinaan po kayo sa boses ko, better po na gumamit po tayo ng headset, no, para po marinig niyo po yung boses ko, kasi po every time po na nag-upload ako is talaga pong late na, so natutulog na rin po ang mga tao dito sa bahay. So hoping po na bigyan niyo po ako ng konting consideration po, no, kasi po no need na po to say na mahina ang boses ko, no. So kasi po talagang ano po ang schedule ko. So hindi ko po siya magawa sa umaga kasi nga po naghihiling po ako, and at the same time nanay po ako, kailangan ko rin pong asikasuhin kung ano po yung dapat asikasuhin sa bahay. So I hope po naiintindihan niyo po yung sitwasyon ko na kailangan ko rin pong mag-adjust, no. Ito po is kailangan ko lang pong i-deliver sa inyo, kaya kahit po napupuyat ako, okay lang po, no. So hoping po sa mga medyo nahihinaan po sa boses ko, try to use na lang po ang earphones, no. Okay, maraming salamat po. Okay, so yun po, no, maraming salamat po sa mga nagpagamot, nagpa-reading. Maraming salamat po, at dun po sa mga paulit-ulit po na nagpapa-reading, maraming salamat po sa tiwala. So meaning po niyan is talaga nabibigyan ko po kayo ng satisfaction sa reading and also sa healing, kasi po marami po nagsasabi sa akin, no, na bakit hindi ko daw po i-video yung mga healing ko na ginagawa, no. Hindi ko na po kailangan yon. So kasi po ang inaisip ko rin, baka po pagka i-video ko po is marami pong magpunta, hindi ko na po maharap yung pamilya ko, no. Especially po may mga, alam nyo na, kailangan talaga isarapin ko rin ang family, hindi po puro ano, kumbaga still family first pa rin po tayo, no, yun pa rin po ang priority. So hoping po na naintindihan nyo ko. So no need na naman po, kayo na lang po parang magpatunay sa mga napagaling ko po na ganun po, no, na hindi ko na po kailangan pangalandakan kung ano po yung mga ginagawa ko. Okay, so here is kukuha po tayo ng message, no. This is a ano ba to, Romance Angels Oracle card, no. So tingnan po natin. So this is ano po tayo, love reading. Okay, so collective, are you ready? Are you ready? Pasensya na po kayo kung magkakaroon po ng mga interruptions, no, sa mga biglaang tawag, biglaang text, no, kasi po hindi po maiiwasan, lalo na po ganito nag-upload ako. Pasensya na po. Okay, so minsan magkakaroon po ako ng ano, ng video na parang balitaktakan lang po, no, na about spiritual. Hindi rin po siguro ako magla-live, siguro sa ganito na lang, no, na about halimbawa sa mga kung ano ba yung mga ano man tawag doon, yung mga
paano mo malalaman kung meron kang kargang kulam, ano ba yung mga mararamdaman mo. So, minsan magaganyan po tayo. No? Para hindi tayo gagamit ng cards, gumamit man tayo ng cards is konti lang. So, hindi po tayo na mensahe. Okay, so we have 2 cards. Very soon, merong very soon. First card nyo is very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Okay, so better daw po na mag-decide na kayo, no? Na, kumbaga, clearly decide what you want so that it comes to you now. Okay, so kailangan mag-isip-isip ka na ng kung ano yung talagang plano mo sa buhay. Collective, no? Kung ano ba ang plano mo sa buhay, kung ano ba yung mga gusto mo sa buhay, para eto na talaga yung darating sa'yo. Kung halimbawa man na ikaw ay parang nalilito pa sa ngayon, may mga humaharang ba, may mga ganun ba. So kung ano yung sa tingin mo na tama at sa tingin mo na doon ka mag-grow, doon ka pumunta, doon yung tahakin mo, no? Kung halimbawang nandun ka naman sa point na magiging kayo ba nito? Magiging maayos ba ang buhay mo sa kanya? Kung tatanggapin mo siya, magiging maayos ba? Sasaya ka ba? Maganda ba yung future mo sa kanya? No? Then, kung ano yung kung ano yung decision mo, kung ano yung instinct mo, sundin mo. No? Para pumunta na kayo sa next step, no? Okay, so here is getting to know each other yung next, no? As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens, which is true, no? Pagka you're getting to know each other talaga, is talaga mas lumalalim yung relationship nyo sa isa't isa. Syempre, andyan yung mas nakikilala nyo na, mas alam mo na yung mga likes and dislikes, and kumbaga nalalaman mo na yung mga, nakikilala mo na yung mga friends niya. Dapat ganun talaga, no? Pagka in a relationship kayo, kailangan transparent, hindi yung kimi ka or parang hindi ka nagsasalita, I mean pakiramdaman, hindi ganun. Kailangan magpaka-natural ka. Pag ilabas mo yung tunay na ikaw, hindi mo kailangan mag-pretend na kunwari sweet ka, kunwari mabait ka, kunwari mayaman ka, yung ganun. Hindi mo kailangan maging ganun. Kailangan ilabas mo kung ano ka deep inside mismo. Ipakita mo dito sa person mo para madaman mo kung talagang may true or pure intention sa sayo, no? Ganon, collective, no? So, sa mga ganyan, diyan ka na makakapag-decide talaga clearly kung ano ba talaga, no? Kasi makikita mo diyan kung ano yung mga reactions niya, kung totoo ba siya sa'yo, kung hindi ba siya peke. Alam mo yun, yung baka mamaya nagpapanggap lang siya kasi nakikita niya rin na parang sumasakay ka lang, yung ganyan. So, diyan, pagka nakakakilala na kayo, malalaman mo na kung ikaw naman ay tumaan, matawag doon, ano yung tawag doon, yung sa dalawang ilog, yung torn between two lovers, yung ganyan. Kung ikaw naman nasa puntong ganon, at nag-iisip ka kung sino ba talaga dito sa dalang to, kasi kinikilala mong maigi, no, which is very wrong naman. So, sa ganyang way, is malalaman mo na kung sino, no. Pero kung ito naman ikaw ay talagang super faithful and talagang hinuhukay mo kung ano ugali nitong person mo, mas maganda yon. Pero magpakatotoo ka rin sa kanya, hindi yung nagpapakita tao ko lang. Napaka-importante yung transparent kayo sa relationship and open sa isa't isa. Okay? So stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance, which is true talaga. No, kailangan talaga pagka ikaw into relationship is kailangan baby mo siya, mahalin mo siya, bigyan mo siya ng importansya, no? Wag yung porket alam mong mahal ka niya, ikaw parang lang, alam mo yung kampante ka lang, okay lang sa'yo kung ano yung mangyari, parang ganon, parang sasabay, hindi mo siya masabayan doon sa binibigay niya sa yung pagmamahal. Kailangan gantihan mo din, hindi magganon ka laki tulad ng pagmamahal na sa'yo. At least maging tapat ka sa kanya, no? That's one of the best thing you can do or maibalik sa taong talagang mahal na mahal ka, no? Kailangan talaga laging stay positive, no? And yung faith is na andoon, and trust also. So there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going, kasi kung talagang hindi kayo
kasi kung hindi nyo paiiralin yung positive thinking, no, talagang walang chemistry na mangyayari. Parang, alam mo yun, kung isa lang ang nagbibigay, isa lang ang gumagawa ng way para magkaroon ng growth sa relationship, is talagang, ang mangyayari, hindi mag-work out. So, mas maganda yung pareho kayo tumutulong or pareho kayong nag-iingat sa relationship. Ganun lang yun, no? So, ano pa ba ang pwedeng ibigay ng ating card? Okay, so we have 3 cards. Okay, make the effort. So, kailangan mo talagang make ng effort, no? Kailangan mong gumawa talaga ng effort collective para naman maging yung love is nandun, no? Kumbaga, hindi yung basta makasama ka lang, yung ganun. Hindi yung basta makita lang na ikaw ay ganto, ganyan, okay na siya, ganun. Mas maganda yung yung tipong pagka sinabi na magkita tayo ng ganito ha, ng 8 o'clock, pero dadating ka 10 o'clock. No, yung ganon. Tapos ang dami mo pang reasons, ang dami mo pang bla 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 na sinasabi. Or meron namang minsan nagkatampuhan kayo na alam mo namang ikaw ang may mali, pero ang gusto mo is ikaw pa yung susuyuin, no? Pero ikaw na may mali. So this time mas maganda yung magawa ka ng effort pagka halimbawang alam mong may mali ka na, may pagkakamali ka na, gumawa ka na ng effort. Hindi yung nagmamalaki ka pa, no? Kasi alam mo hindi ka kayang iwan itong person mo. Huwag ganun, no? Kasi kung talagang gusto nyo ng true relationship na full of love, kailangan talaga actually hindi lang effort, no? Kailangan give and take sa isa't isa. Okay, so here is ask for and accept support from others. No, so dito let your friends help you, no. Pagdating sa mga ganyan na pagtatalo, sa mga kung ano-anong arguments, sa mga simpleng bagay, no. Oo, pwede yan. Ang friends nyo is makakatulong at makakatulong sa inyo sa mga bagay-bagay na ganyang problema. But then ang totoo is kayo lang din naman dalawa ang niya. Parang humihingi lang naman kayo ng opinion nito sa mga tao eh. Pero ang totoo is kailangan kayong dalawa din ang umayos ng problema nyo, no? Ang kailangan nyo lang din is support, pero yung decisions is sa inyo pa rin dalawa nito, no? So here is pay attention to the red flags, no? So yun, stay attention kasi talagang sa relationship walang perfect, no? Talagang meron ng mga darating na red flags, no? Kaya always kumbaga kailangan prepared din kayo talaga kasi nga hindi araw-araw masaya pagka into relationship. Walang perfect na relationship. Talagang lagi may pagsubok yan. Especially pagka sa una talagang full of love, parang lagi na lang may puso sa mga mata nyo, ganyan, talagang kumakabog-kabog ang puso nyo, merong spark, ganyan, no, may kilig, no, then habang nagtatagal is wala na. Yung ganon. So, bakit? Kasi marami ka na nakikitang mga medyo mali, may mga issues, ganyan. Pero alam nyo, pagka nagmahal kayo ng isang tao, pagka talaga nagmahal kayo, hindi nyo isisilipin yung mga ganon eh. No, hindi nyo sisilipin yung mga red flags na hindi nyo iisipin yung mga issues ng isa't isa, no? Parang kasi mahal ko to eh, no? Meron kasing dyan na alam mo yon, physically is parang ang bango-bango, pero alam niyo habang nagtatagal kayo magkakasama, may amoy pala ang kilikili nito, ka-turn off, yung mga ganon, no? So yung mga ganon, no, for some tinatanggap nila yung mga ganyan, no? Kasi mahal talaga nila. Parang hindi naman yung kilikili ang minahal nila dun eh. Yung ganon, 'di ba? Hindi naman yung mabaho ang paa ang na niya doon, no? Kundi pagkatao, no? Kaya nako ha, stop for being choosy. Baka bumagsak kayo sa nako, sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mga laitero at laitera, okay? So someone is wearing a false self mask in this relationship, no? So dito is sinasabi na kumbaga merong mga relationship or may partners na talagang
merong hindi totoo sa sarili, no? Merong nagpapanggap lang na mahal kita, pero ang totoo, may iba siyang hidden agenda sa'yo, no? So, kailangan dito is be aware lagi, no? Huwag kang masyadong kampante or huwag kang masyadong ibibigay muna lahat. Okay? So, enjoy the bliss of holiday time together. So, itong ano mo na to, itong person mo na to is kailangan niya na talaga ng ng happy times, no? Bigyan mo sa kanya yung happy times na gusto niya, no? And what else? So, kung sa iniisip mo na itong person mo is parang alam mo yun, nagbibigay sa'yo ng happiness, no? And for some is, alam mo kasi meron kasing soulmate na sinasabi talagang halos pareho kayo ng pareho kayo ng gusto sa buhay, no? Pero itong soulmate mo na to, ibahin mo to. Kasi itong soulmate mo na to is parang hindi kayo masyadong nagkakaayos, pero mamaya magkakaayos kayo. Ganon. Magkakahiwalay kayo, din mamaya magkakabalikan ulit kayo. Yung may mga ganon kasi, no? Just kailangan meron ka ditong open mind, no? Parang tanggapin mo kasi yung mga niya, yung mga kahinaan niya, para alam mo yung mag-work out, no? Kasi kadalasan kasi means pagka na-in love ka, iniisip mo agad, tinitingnan mo agad is yung personal yung panlabas na kaanyuan, no? So, kailangan wag tayong ganun. Okay? So, dahil nga dyan sa nangyari na yan, na parang lagi kayo nag-aaway, no? So, kailangan talaga is i-release mo naman. That's time for you to heal, no? Both kayo, no? Kailangan, wag kayo magpataasan ng ere, no? Kung talagang, minsan, yung maliliit na bagay, imbis na palakihin nyo, dapat i-resolve nyo agad. Wag nyo nang hantayin, lumaki pa ng lumaki hanggang sa mauwi sa hiwalayan, As you release and heal the past, syempre, mas mas lumalakas yung love nyo sa isa't isa. 'Di ba? So, pagka ganyan, nagiging maganda ang pasok ng mga opportunities, no? Pagka alam niyo yung kung lalo na kung halimbawa meron kayong business, meron kayong mga business or sa work, ganyan, mas nagiging maganda yung pasok. As in, nagkakaroon ng planchadong mga goals, ibig sabihin, on point yung mga ginagawa nyo, walang distraction, kasi full of love kayo So, andun yung inspiration na rin. Kumbaga, inspired kayong gawin yung mga ganon, Kumbaga, determinado rin kayo na sa buong maghapon na yon is maayos o matapos kung ano man yung mga trabaho nyo sa buong maghapon. So, dito is pumapasok yung magkakaroon kayo ng success in life pagka talagang araw-araw good vibes kayo itong partner mo. Okay? So, dito is your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Yes, no? So, yun nga, kung talagang full of, parang, alam niyo yung forgiving and learning kayo, no? So, dyan papasok yung talagang good vibes, no? So, dito is continuously gawin yung parang center of your relationship talaga si God, para yung mag-work out yung relationship nyo. Kasi iba pagka ginagay nyo sa gitna si God, no? Talagang well-blessed kayo. Hindi lang po sa financial, sa success, ganyan, hindi. Kundi pati sa spiritual and at the same time sa relationship nyo is guided kayo ng divine, no? So, keep on parang praying, no? Para yung relationship nyo is lagi kayong magkasama. I mean, if possible, is kailangan for life, no? Kung meron ng mga issues na negative sa mga attitudes nyo, pwede naman yan, iakyat kay God na baguhin yung mga ganyang pag-ugali nang magkasama kayo nagpe-pray, no? Mas maganda yung holding hand kayo na nagpe-pray for good change, no? For positive changes, ganun. Okay, so next is this one, addictions are affecting your
romantic life. So, dito talaga is din naman may iwasan to collective, no, na yun nga, kaya minsan talagang kailangan nyo ng prayers, kailangan nyo ng guidance from God, kasi yung addictions, no, is hindi nawawala. What are those addictions man na pwede natin consider is like, yan, katulad ngayon sa mga gadgets, no, nawawalan ng time yung mga partners natin, gawa niya mga ML na yan, COD na yan, yung mga ganyan. So, dito is pumapasok na yung mawawala na ng time, no? So, mas maganda na magkaroon ng balanse, no? May time sa ganito, mayroong babe time, may ML time, may COD time, may ML time, may mall time, yung ganun. Kailangan balansehin, hindi yung puro dot-dot, puro pindot-pindot ng mga cellphone, ganito ganyan, no? More on TikTok, more on ganito, no? More on vlog, pero yung partner mo wala ka ng time. So kailangan doon is kailangan magkaroon ka rin ng balanse, no? Okay, so tingin tayo sa ibang deck. Kung ano sasabihin ng ibang cards sa iyo collective. Okay, so a message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. Okay, so the message for you nitong person mo collective is talagang lagi ka naman niyang iniisip, no? Kasi mahal na mahal ka nitong person mo na to, na talagang sa'yo siya humuhugot lahat. Strength, no? Happiness, nasa iyo lahat, no? Parang napakagaan ng buhay niya pagka lagi ka niyang kasama, no? Okay, so at times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work ours. Okay, so totoo naman yun, ano? So, kailangan talaga, kung meron ka namang past dito, collective, is kailangan mo namang i-let go muna yung mga nakaraan. Talagang kailangan mo itong itapon or sunugin para hindi mo na balik-balikan. And, make sure na hindi mo naman din ikukwento dito sa person mo yung mga nakaraan mo. Kasi masakit sa kanila yun. And hindi nyo na dapat maging topic yun, no? Kasi hindi healthy. So, kailangan i-surrender mo na yung mga old, no? Bago ka pumasok sa mga ganitong sitwasyon uli, o para magkaroon ng growth yung relationship nyo nitong person mo. Okay, so though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. Okay, so dito, no, kahit na talaga napakalayo nyo, pero spiritually, alam nyo yun, talagang kayo, yung attachment nyo sa isa't isa, or yung, siya, intact, kumbaga, yung, yung relationship nyo, no? Kumbaga, walang nawawala, kasi nga, dahil dyan is, kumbaga, yun na nga, nailagay nyo na nga sa center ng relationship nyo si God, kaya, talagang yung togetherness is talagang solid, no? Or yung love nyo is solid na, no? So, talagang may foundation na siya. Okay, so criticizing one another will only lead to further unhappiness, which is true, no? Kailangan talaga, hindi tayo gano'n, yung lalaitin mo yung partner mo. Mali yun. Kailangan doon is, kailangan iangat mo yung partner mo, hindi yung babagsak mo siya. Kasi, love and accept each other as you are, in your relationship will magically transform. Which is true, talagang, kailangan talaga dito magpaangat kayo ng mga partners, hindi yung padbaba. Kung halimbawa may kahinaan naman tong partner mo, kailangan is tulungan mo siya, suportahan mo siya, no? Huwag mo siyang ilaitin, huwag mo siyang pabagsakin. Sa halip, tulungan mo siya or i-guide mo siya kung paano yung mga right things na gagawin niya para umangat siya sa buhay, no? Huwag natin silang i-down, lalong i-down, kasi hindi siya makakatulong. Okay, so next is, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay, so give and take tayo sa ating mga loved ones, no? Sa ating mga sa yung loved one collective, no? Sa yung person, kailangan yung closeness nyo is talaga na andoon, kasi the more na nagiging mas close kayo, the more na nagkakaroon kayo ng mga ideas, and alam mo yon, para hindi kayo nagkakaroon ng
alam niyo yung pagka maganda yung pag-uusap nyo lagi and maganda yung mga samahan nyo, yung mga memories na binubuo nyo, no? Kumbaga, mas nagiging maganda yung outcome ng future nyo. So, dito sa playfulness, laughter is the best therapy, yes. Have some fun together. Yun na nga, sinabi ko na nauna na ako. Love is the greatest healer. Totoo yan, totoo. Alam nyo, gumagaling ang tao dahil sa puso, dahil sa kabutihan ng puso. Kung wala kang puso, hindi ka gagaling. Hindi ka marunong magmahal, wala mangyayari sa buhay mo, para kang tuod, no? So better na talagang ikaw ay magmahal ng totoo para maganda talaga ang mo, pasok ng pamumuhay mo. Talagang ang gumagana sa atin para sa blessings na marireceive natin sa buhay, no, is talagang open your heart, no, para magaan ang buhay. Okay, so close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So dito is sinasabi dito na kumbaga kailangan mong deserve mo, no? Deserve mo yung happiness na meron ka ngayon kasi talagang inalaw mo yung sarili mo na yung joy na regardless dun sa mga nangyayari sa iyo ngayon na maraming bitterness or hindi naman bitterness pala, parang may mga struggles na dumadaan sa iyo, still parang kino-consider mo na lang yun na parang wala lang, na dumaan lang, na talagang kailangan pagdaanan kasi it's God's plans, no? So kaya kailangan mong harapin yung mga ganyan. So thank you at naiintindihan mo yung mga ganyang pangyayari, no? So yan, tingnan natin kung ano pa sasabihin ng card. Okay. Coffee cup. Okay. So dito ay sinasabi na talagang feeling and conversing, no? Savoring the moment. So kailangan yung namnamin ang bawat sandali, no? Huwag niyong hayaang sayangin ang mga oras. Para alam niyo yun, hindi kayo magtumigil dun sa pattern na maging kayo na, yung ganun, na hindi na matitigil, no? Yung ganun, tigilan nyo yung pagkakaroon ng silent treatment or alam nyo yung pakiramdaman kasi pagka ganun, hindi magwo-workout ang relationship, mapupunta kayo sa hiwalayan, no? So kahit alam nyo yung love nyo sa isa't isa is unconditional, pero andun yung hindi naman kayo open, no? Or puro kayo pakiramdaman, yung hindi kayo transparent sa isa't isa, is wala ring mangyayari, no? Though sa pinakikita nitong card, no, nitong card na to is talagang meron kayong unconditional love na willing to give and to receive naman kayo. Give and take kayo dito eh. Kaya kayo na in love sa isa't isa. Okay? So here is magkakaroon ng transformation dito, no, sa inyo. So just make sure na maging center of talagang relationship yung si God para hindi kayo magkaroon ng problema. Kasi nandyan ang Grim Reaper na pwede kayong masira, no? And parang wala na makikita second chances kung talagang hindi nyo iingatan yung relationship nyo. Okay? Okay, so dito naman is know your priorities, no? Kung ganyan is kailangan nyo talagang balansihin para hindi naman naapektuhan din yung, hindi naman puro love na lang kailangan din po natin mag-work, no? Kailangan tutok din. Okay, and then we have the celebration. So syempre pagka na-meet natin yung balance, and then naman natin yung mga priorities na isasagawa naman natin ng tama yung mga lahat is talaga magkakaroon niya ng success or celebration, ano, na talaga namang magpapakasaya tayo.
Okay, so we have the Sun, meaning talaga magkakaroon kayo ng successful life, no? Just try to manifest, no? More manifestation is talaga malaking magiging tulong sa inyo yan para mangyari talaga yung lahat ng mga kagustuhan mo. Prayers is the best, ano talaga natin, weapon, ano, for success. So don't forget to pray, don't forget to ask for guidance ni God, and hindi lang para sa sarili, hindi lang para sa trabaho, sa inyo sa relationship nyo din as a couple or as a partner, no? So, I hope meron naman po kayong natutunan dito. Actually, ito is talagang halos walang patungkol naman po to, no? Parang this is just a reminder para po sa para sa kalahatan. Ngayon, kung sino po makaresonate is paki-click po ang subscribe button, then the notification bell para po sa more updates. So, this reading is more on advice talaga, no? More on advice. Wala po tayong actually hindi masyado to ano sa mga collective, no, sa inyo, pero pangkalahatan na siya talaga. So kung meron man po maka-resonate is paki-click na lang po ang notification bell para po sa more updates. So ito is more on applicable po sa mga taong new relationship po, ganon, sa mga bago-bago po na mga pumapasok sa relasyon. Yan po yan. Okay, so maraming salamat po sa lahat. And have a nice day. God bless.